Trending ang TikTok personality na si Rita Gaviola o mas kilalang Badyaw Girl matapos niyang sagutin ang mga basher habang nag-o-online selling. Trending ang TikTok personality na si Rita Gaviola o mas kilalang Badyaw Girl matapos niyang sagutin ang mga basher habang nag-o-online selling. Sa kanyang TikTok live, nagtitinda si Rita ng mga beauty product gaya ng lotion at sabon. Pero biglang nag-comment ang ilang netizens at sinabing bumalik na lang daw si Badyaw Girl sa kalsada para mamalimos. Bumuelta naman dyan si... Alam nyo, minsan talaga meron ganyan sa social media. Eto, gusto ko lang kayong i-encourage siya. Kaya ako binabalita to. Gusto ko lang kayong i-encourage. Kasi alam ko marami sa inyo, minsan maganda ginagawa nyo. Tapos makakakita pa rin kayo ng bashers. Meron akong mga kilalang ganyan eh. Ang ganda-ganda na ng pinopost nila pero may bashers pa rin. Alam mo yun? Sabi ko nga, may mga tao talaga sa Pilipinas na kulang sa pagmamahal. Walang biro. Kasi yung mga ganyan tao, yung magbabash ka pa, kahit maganda na yung ginagawa mo, isipin mo ito. Yung si Badyaw Girl nga, nagbebenta siya sa TikTok kasi nagtatrabaho siya di ba? Tapos ibabash pa siya. Maraming ganyan. Kaya kung kayo binabash pa kayo kahit na maganda ang sinasabi ninyo o ginagawa ninyo o para sa bayan ginagawa ninyo, hindi ho kayo nag-iisa. Marami ho ang ganyan na binabash kahit maganda pa ang ginagawa. Kaya wag ho kayo mawawalan ng loob. Isipin nyo na lang lagi na yung mga bashers nyo hindi naman na nagpapalamon sa inyo. At saka isipin nyo na lang yung mga nambabash sa inyo po, kaya nambabash siya, nagpapapansin lang po yan. Gusto sila mapansin. Maganda kasi ito si Badyaw Girl eh. O baka naman kaya siya pinababalik sa kalsada para ma-meet nila. Daming ganyan, sabi ni Ana Roth. Dito to, maraming ganyan yung mga troll. Yung kahit lako ka bawat post ko talagang pagka nag-post ka ng iba, sasabihin nila, magpolitika ka na lang. Pag nag-post ka ng politika, ang dami mo sinasabi. Pag wala ka sinasabi, bakit? Nagtatago ka na? Lahat na lang eh. Pag alam mo yun, bakit ka nag-Japan? Nagtatago ka na? Oo, mga ganun. Kaya hayaan nyo muna. Hayaan nyo na lang yung mga yan. Kasi yung mga yan, loser kasi yan. Yan yung mga tinatawag na walang buhay. Alam mo, malungkot ang buhay ng mga taong ganyan. Yung mga malungkot yung buhay ng mga taong nambabash. Kasi nga kaya sila nambabash, wala sila magawa sa buhay. Walang purpose yung buhay nila. Parang walang saysay. Parang nakakalungkot. Depressed yung mga tao na yan eh. Walang alam mo yung parang wala na nangyayari sa buhay ko. Kaya mambabash na lang ako. Para mapansin sila. Totoo. Kasi alam mo, kung ikaw masaya ka sa buhay, hindi ka mambabash. Kung ikaw maganda ang buhay mo, yung makakita ka ng maganda, magandang nangyayari, pupurihin mo eh. Pero kung nakakita ka ng maganda, at maiinis ka pa, sisiraan mo pa at babanatan mo, alam mo tawag sa'yo? Inggit. Kasi ang ganda na nangyayari doon sa tao. Sisiraan mo pa, di inggit ang tawag mo doon. Ito, buti nga, nagtatrabaho ito eh. Alam mo, anong gusto nyo? Sige, magpawok. Para nyo. Makuha nyo. Ang ganda-ganda na nga ng ginagawa niya. Nagtatrabaho siya ng marangal, nagbebenta sa TikTok. Buti nga hindi siya nangi-scam eh. Isipin niyo yun ang daming mga influencer, scammer eh. Naiwan ko na sila sa Nagoya. Diba? Sabi ni Madam Virginia, basta pagka may ng sa'yo, kampay-kampay lang. Madam Virginia, pinapahinga ko lang yung atay ko sa'yo ha. Nagpapahinga lang yung atay. Rita.
Sasabihin niyo, babalik ako sa pamamalimos dahil badyaw naman talaga ako? Ha? Badyaw naman talaga ako? Hindi ako nahihiya na naging badyaw ako, mas lalo akong proud. Oo, wag ka mag-alala, badyaw girl. Bibiling ko lahat ng sabon mo. Saan kaya niya bibenta yung sabon niya? Ay, hindi pala. At gusto mo magbenta ka na lang ng Baby Jade soap. Panalo yun. Mag-distributor ka nun. Sigurado ako. Kaya walang umaangat ng mga Pilipino dito eh. Nagalit na si Kasunod niyan, nag-post pa si Rita sa Facebook at sinabing below the belt daw ang mga pangbabash sa kanya. Sa kabila nito, proud badyaw pa rin daw si Rita. Inanunsyo din ni Rita ngayong araw na engaged na siya sa kanyang non-showbiz boyfriend. Meron na silang isang anak ngayon. Wow, very nice. Pero ako may payo ako sa'yo, badyaw girl. Ngayon pa lang, may payo na ako sa'yo, ha? Ha? May payo na ako. Pwede ba wag naman lahat ng mangyayari sa inyo, sa pamilya nyo, ipopost mo? You keep it private. Kasi alam mo, yung mga pagka yung pinopost, yung mga ganyan, naghihiwalay. Sigurado ako ayaw mo maghiwalay, di ba? Wag mo nang i-post. Hindi totoo. Hindi. Ano lang yun, payong ano naman. Walang pababatikos. Okay naman yung mga ganyan, yung ganyan. Kasi meron dyan isang pamilya, pati yung awayan nila, naka-video. Pati awayan ng pamilya nila, naka-video. Feeling nila si Kardashian sila. Kahit anong pagpapalaki mo ng hindi ka magiging Kardashian. Katsipan pwede, pero Kardashian malabo. Diba? Nakakairita talaga yung ganun. Naiirita ako. Lahat, pati yung awayan nila ng pamilya, ipopost mo. Wala ka nang tinira sa karangalan sa pamilya mo. Hindi, yung totoo. Ano yun? Ano na yun? Wag na kayo nagbabanggit. Di ko na nga binabanggit kung sino yun. Banggit pa kayo ng banggit. Baka nga pati, nun. Alam mo, abangan ko talaga yung pagtain nun. Baka i-vlog niya. Baka Ay, utot ako. Baho ba? Di ba, ang pangit nun? Sino ba naman ang gusto? Ewan ko ba? Ewan ko, pang Pilipino talaga, gaya-gaya din. Gusto paging Kardashian? Di naman bagay. Yun kasi yung bread and butter nila. Okay, fine. Pagkitaan nyo yung away nyo. Pagkakitaan nyo na rin yung nyo. Bago pa, anyway, nakadima. Naku, alam mo. Ewan ko, ako lang, hindi lang ako pabor sa ganun eh. Yung buong hanggang pamilya mo naka-vlog. Hindi, meron naman limit. Okay lang naman yung mag-vlog kayo bilang family, di ba? Pero lagyan mo naman ng limit. Wag pati yung away nyo, nagbinablog mo. Pati yung ikasisira ng pamilya mo. Ano yun? For content? Parang tanga.